ginawa ng Israel as a Thank You Philippines Year, kung di ako nagkamali. Bakit? Nagpapasalamat ang Israel sa Pilipinas dahil sa tulong na open door, yung panahon na hirap ang Israel, nagtakbuhan sila dahil papatayin sila ni Hitler, nag-close ang buong mundo. Iisa lang ang country na nag-open, which is the Philippines, through the President Quezon. So, that is very significant for them. And the second is, tayo yung nag-agree na last country na nag-agree para maging nation sila. So, malaki masyadong role ng Philippines sa Israel. So, they made, I think, 2015, Thank You Philippines Year. So, alam mo naman sa Bible, pag ang nasa Bible niya na if uh, if you bless Israel, you'll be blessed. You curse Israel, you'll be cursed. Parang may promise ang Lord doon. So ngayon, dahil na-bless natin sila noon, yung Thank You Philippines Year, sabi ko, this is the start of pagbabago na ng Pilipinas dahil this is a formal blessing from the chosen country. So, yun yung aking pananaw. Sabi ko, mananalo talaga si Tatay Digong na nito kasi magiging Singapore na ang Pilipinas na matagal na nating dinadasal. Nangyari talaga. It's a miracle nga kasi it's a miracle win dahil walang budget si Tatay in comparison sa kalaban. So talagang sinasagot na ni Lord. So inayos na ni Tatay Digong ang gobyerno. Nakikita na natin ang mga signs na papunta na tayo sa isang Singapore na well-disciplined. Nakikita na natin. Then biglang ganito na tayo ngayon. 'Di ba? Si Tatay Digong nakulong, hirap ang ating bansa. Naturally, we think na, Lord, kinalimutan mo na ba kami? Tumalikod ka na ba sa amin? Akala namin sinagot mo na ang aming dasal na aasenso na ang Pilipinas, na magiging first world country na ang Pilipinas simula nung pumasok si Tatay Digong. Bakit ganito ang nangyari, Lord? So that depends on how we see things, no? Merong mag-interpret na kinalimutan tayo ni Lord dahil hindi tayo mabait, marami tayong pagkukulang, kinalimutan, nagkulang siguro tayo sa pagdarasal. Sa akin, hindi po ako ganun tumingin kay Lord. Si Lord kasi hindi naman siya nakabase sa perpekto ka ba o hindi eh. Kasi hindi ka talaga perpekto kahit anong baliktad-baliktarin mo. Pag sinagot ka ni Lord, sasagutin ka talaga ni Lord. Kaya lang, yung ang hindi sa pamaraan na nasa isip natin ang way na isasagot niya. Pero yung mangyayari, mangyayari talaga. So ako po'y naniniwala na sinagot na ni Lord na tayo po ay aasenso, tayo po ay magiging first world country dahil ang dasal natin na magkaroon tayo ng magandang leader na mapunta po tayo sa parang Singapore na level. Ako po'y naniniwala pa rin doon. So, Dok, bakit ganito ang nangyari? Yun ang nga sabi ko, style ni Lord. Let's trust Him. Bakit nagganito? Lumabas na talaga ang mga buhaya sa gitna ng sikat ng araw. Pinapakita ni Lord, hindi kayo magiging first world country. Pag itong mga buhayang ito, ang hayaan nyo lang. Ayusin nyo yan, ikulong nyo yan. Paano kayo maging first world country kung hindi man lang kayo marunong magkulong ng mga congressman? Ayusin nyo yan para ipakita nyo na bawal ang mga magnanakaw. Kung hindi nyo yan maayos, yung first world country na prayer nyo, hindi yun mangyayari. So God is guiding us, setting us up to reach our dreams. Kaya ako po'y naniniwala na si VP Sara ang next na presidente. Dahil siya po talaga ang tatapos diyan sa ayaw makulong o ginagamit lang ang pera para hindi sila makulong, para paikot-ikot na lang sila. But VP Sara is a different person. Kaya nga, si VP Sara hindi siya basta-basta nagtitiwala kahit kaninong politiko. She is a different person. So she's gifted na hindi siya makokontrol ng kahit sinong tao.
She is born for this. So, Mm. kung ano man itong mga nangyayari, I give it to God, no? And I am in unison with all of you na tomorrow we will have a great news na Tatay Digong will be given that interim release. Dahil everything is, ano naman naririnig naman ni Lord eh. And hindi tayo kinalimutan ni God. Sabi nga, may nagtatanong nga sa akin before I end na, Dok, ano na bang nangyari sa Pilipinas? Sabi niya, sabi na, ano pang mangyayari ngayon? Bakit hindi pa rin nababago? Sabi ko, alam mo, ang mga points naman na nangyayari, hindi naman kagagawa ng tao eh. Si Lord ang lahat nakagawa ng achievements. Yung sabing madami daw tayong flood control projects, biglang binaha. Sino ang nag-allow na bahain? Si Lord yun para ma-expose yung corruption. Hindi walang taong magsabing ako ang ano nito, simula nito, nakadiscover nito. Hindi, si Lord yun. In-expose niya. Number two, bumaliktad si Saldi. Sino ba nagsabing kang Saldi magbaliktad siya? Walang makagawa nun. Si Saldi ang nagpabaliktad sa sarili niya. Inamin niya. Ibig sabihin si Lord na nag-touch doon. And ang number three, si Sen Aimee, kahit siguro si Senator Aimee na bigla na nasiwalat niya yun lahat. Alam kong hirap na hirap niyang sabihin yun, but when God touches you, you tend to become transparent and reveal what is hidden. In other words, lahat ng itong mga puntong ito, hindi tao ang naka-achieve nito, si Lord lang. So, tanungin mo ako, anong next mangyayari? Si Lord pa rin may alam. Hindi natin alam, basta tayo, we are in unison, and when God moves, things do happen, and pinapakita talaga ni Lord na hindi tayo pinapabayaan. Basta tayo ay kalma lang, let's go on peacefully, let's unite in prayer, and yes, in unison, I am with all of you, praying for a big breakthrough tomorrow, and that I pray in Jesus' name. Maraming salamat po sa lahat.